mahilig sa gwapo eh. Hindi na nga ako napupunta sa gwapo. Ina, mali pa yung napipili kong tao. Gano'ng kasaklap ang buhay nun, 'di ba? Kaya sabi sa inyo, hindi lahat ng maganda may advantage din eh. Minsan, malas sa pag nagmamahal yung magaganda. Maganda ka? Joke lang. Feeling ko lang, karamihan ng mga magagandang babae malas sa pag-ibig, 'di ba? No? Karamihan lang talaga. Ew. Ay, nako talaga. Shout sa mga bagong pasok, hello. Ah, talaga? Kaibigan mo si Jay? Sino ba si Jay Pait? Ilan na naging ex ko? Dalawa pa lang naging ex ko. Lahat matagal yun. Yung una, almost 3 years. And yung recent ex ko is 2 years and 3 months, 4 months. Parang ganun. Oo. Gusto ko kasi talaga pang matagalan dapat eh. Hindi yung papalit-palit ka ng jowa mo. So, dalawa pala nagiging ex ko. Tapos, nung college ako, may isa akong puppy love. Puppy love tawag ko lang dun. Kasi hindi pa naman ako matured mag-isip nun that time. Hindi pa matured. So, nung college ako, isang puppy love and then dalawang ex. So, yeah. Third party, yung puppy love ko, third party. Kasi college ako noon, LDR kami since nasa Batangas siya, ako nasa Manila, nag-aaral sa Lyceum, Intramuros. Doon kasi ako nag-college. So, ang hindi ko magets dun sa puppy love ko nung college, kung kailan lumipat siya ng Manila, kasi nag-board exam siya ng engineering, which is engineer siya. So, since Oo, yun, isa pa yung reason na yun. That time kasi, since college pa ako, wala pa nangyayari sa amin. For real ha, alam niyo ni God, alam mo yun. So, wala pa nangyayari sa amin noon. College pa lang ako noon, since nasa Batangas nga siya, ako nasa Manila, LDR kami. So, lumipat na siya ng Manila para mag-board exam kasi engineering siya. Ay, naku guys. Since siguro madami siyang nakilalang mas maganda sa akin dito sa Manila, mas sexy, mas nakaka-sex niya, ganun siguro. So, yun, pinatulan niya, nahuli ko siya. Yun yung nangyari, hindi niya hinintay, sayang. Bukas pa naman dapat sana ibibigay ko na wala. Wala, nahuli ko na siya. Sayang, tanga-tanga niya. Ay, sorry. Hindi. Pero seryoso nga. Seryoso, like nahuli ko siya. Since binigyan niya ako ng susi ng condo noon that time, parehas kaming may susi ng condo namin noon. Tapos, ano lang yun, like, studio type lang yung condo na pinag-stayan niya. Tapos, sa may Quiapo kasi banda yung condo niya. Ako sa Intramuros lang ako nag-aaral, 'di ba, sa Lyceum. So, nung lunchtime, since wala na akong class, hindi niya alam, sabi ko isa-surprise ko sana siya. Yung pala, ako yung na-surprise, be. Since studio type lang yon, pag open ko ng pinto, hindi nila narinig kasi ang lakas-lakas ng music nila. At ang tandang-tanda ko pa, yung music pa nila na pinapatunog ay low. Yung Apple Bottom Gin Hoops, yun talaga yung tugtog nila, be. Promise, di ko makakalimutan yun. So, pag open ko ng pinto, since ang lakas-lakas ng music nila, nakatalikod kasi sila sa pinto eh. Yung babae nasa taas pa, yung babae nasa top siya. Ginagalingan, be. Ay, be, sinasabi ko talaga. Ginagalingan niya talaga, be. So, yun. Hinayaan ko na lang sila. Like, umalis na lang ako, nag-walk out na lang ako. Yak-yak ako nun eh. Siyempre, puppy love ko yun eh. Nung college ako. So, yun. Wala na. Hindi ko siya inaway that time. Hindi na lang ako nagparamdam ng almost 1 week. Tapos, yun. Hinayaan ko na siya. Hindi nila ako nakita. Hindi. Tapos after 1 week, nag-message siya sa akin na parang sabi niya, ba't daw hindi na ako nagpaparamdam? May iba na ba daw ako? Putang ina niya. Ako pa yung tatanungin niya kung may iba pa ako. Sa bagay, hindi niya kasi alam eh. So, yun. Sabi niya, kung may iba na ba daw ako. So, sabi ko, let's broke up.
It's not me, it's you. Joke lang. Hindi, pero sinabi ko na tapusin na lang, ganyan. At sabi ko sa kanya, alam mo sa sarili mo yan na may nagawa ka. Tapos yun, naghiwalay na kami. After nun, nung nakagraduate na ako ng college, guys, doon ulit ako nagka-jowa. First boyfriend ko. Yun yung nagka-artista rin. Hindi siya pogi, pero macho siya. May abs, matangkad, magaling sumayaw. The thing is, sobrang tamad naman niya. Sobrang tamad. Basta sobrang tamad. Di ko alam ba't ako napupunta sa tamad eh. So, yung recent ex ko din, yun, sobrang tamad din siya. Mabait naman, sobrang faithful. Siyempre, ako na to, magpagpapalit mo pa ba ako? Ay, joke lang. So, anyways, yun nga, puro tamad lang yung nakukuha kong lalaki. Hindi ko alam bakit, no. Tangina, hindi man lang nila na nararamdaman na ang workaholic ko. Tapos sila parang chill lang, ganun lang, be. Eh, partida, matatanda na yung mga yun, ha. Like, 31. Yung recent ex ko, yung first ex ko, 32. Yung recent ex ko, 31. So, nasa 30s na sila, and then parang wala pa rin silang plano sa buhay nila. Like, the fuck? Kaya nga eh, alam nyo, buti na lang sana nag-sugar daddy na lang talaga ako para panalo pa ako. 'Di ba? Kung kaya ko lang eh. Eh kasi ako tanga ako sa pag-ibig, guys. Kung sino yung love ko, yun yung mamahalin ko. Yun yung talagang jojowain ko. Hindi ko kayang, 'di ba? Kasi yung pera, pinaghihirapan naman yan, kaya naman yung kitain eh. Since sanay naman ako talaga sa hirap ng buhay. 'Di ba? Leo, welcome back, Leo. Wala pa nga ako nagiging ex dito sa Bigo eh. Tagal ko na sa Bigo. 2016 pa yan. Alam niyo yan. Wala akong naging ex na taga Bigo. Lahat ng mga naging spender ko, alam nila yan na takin. Sobra ko silang nire-respeto at the same time, alam naman nila yung limit pala. Yun nga yung swerte ko sa sa mga spender ko. Hindi sila humihingi ng kapalit. Pero although meron ding mga spender ako na dumaan na parang, pag hindi ko sila parang ginawa, hindi sila magbabaksak. May mga ganun din naman talaga. Pero the thing is, mas marami yung nire-respeto ako at kaibigan ko sila. Ganun. Mas maraming ganun. Shall we everyone? Ang pa-traffic, guys. 3 minutes na lang ako, ha. Napaka-traffic talaga. So, yun yung kwento nung ex ko. And yung yung puppy love ko na yun. Hindi ko makakalimutan yun. Pero ngayon, yung puppy love ko na yun, nasa na siya. Nasa ibang bansa na siya. Nasa Dubai ata. Ano bang tanong niyo? Ulitin niyo yung tanong niyo, hindi ko nababasa agad. Damihan niyo yung comment na lang. 3 na anak? Sana all. Ito naman yung reason ko ba't hindi ako maaga nag-anak. Or, syempre bata pa ako, 25 pa lang ako nung. Ang dami ko pang magagawa sa buhay ko. And yung isa pang reason talaga, guys, since yung nanay ko maaga siya nabuntis, like 17 pa lang siya. Ako na yun. Ako na yung pinagbubuntis niya ngayon. Since ang aga niya nabuntis, 17. Tapos yung mga tita ko sa side ng stepfather ko, lagi din nila akong pinaparinggan na, maaga ka din mapubuntis, magagaya ka lang sa nanay mo. Alam niyo mga ganong tita na mga efal, charot. Nagalit eh. Pero hindi naman ako nagalit sa kanila. Like, ginawa ko naman silang inspirasyon, alam mo yun. So anyways, parang tumatak siya ng tumatak sa isip ko. So sabi ko, ay papatunayan ko, hindi ako maaga magbubuntis. Yung mga ganun bagay. So yun yung reason ba't wala pa akong baby or hindi pa ako nagpapabuntis. Hindi kasi ako nagpapaputok sa loob. Yun pala yung reason. Bigla nagka-music. Which is true. Dapat naman talaga hindi. Diba? Which is true. Dapat hindi talaga dapat. Kasi, saka naka-condom naman eh. Ba't ka naman mabubuntis, diba?
Hindi ka talaga mabubuntis kapag naka-condom. Oo. Kahit may jowa. Kahit ako may jowa, may condom. Kasi, yung reason ko dyan, may reason ako dyan. Alam naman nating lahat na mas masarap pag wala, di ba? The thing is, sabi ko kasi, sa mapapangasawa ko lang gagawin yun. Yung walang ano. Burat, barang, burat, barang, burat. Hindi talaga, mas okay talaga na ano, nagaganon. Kasi for your safety, hindi naman sinasabi na wala kang tiwala sa partner mo or kung sino-sinong sinisex yan. But the thing is, safety. Safety para hindi maaga mabuntis at safety sa mga sakit. Diba? Hindi ko nga magets, no? Siyempre, diba, like, mga mature naman na kayo, diba? Mga open-minded naman kayo, diba? Siyempre, like, subo mo, diba? Tapos after, magko-condom din na parang napunta rin sa'yo yung, ano, yung sakit, gano'n.